Hi guys, what's up? My name is Shanwin and today, alika, magkwentuhan tayo tungkol dito sa pabahay ni PBBM. Bisitahin natin guys at pag-usapan natin, ano na ba nangyari dito after like 1 year? More than 1 year. Yung may article. Ayan guys, kamusta kayo? Yan, kaka-upload lang natin ng mga medyo late na tayo at may sunod-sunod ang mga meetings ko this past few days. Dahil sa mga events. Anyway, so event ko has nothing to do with politics or my content. No? Mga personal event siya. Anyhow, so ayon nga dito sa article ni, what is this? Pilipinas ngayon? Oh, tama ba? Okay. Under siya ng Philippine Star. So, sabi rito, nung April 20, 2023, isang article coming from Gemma Garcia ng Filipino Star ngayon, Pangulong Marcos, pabahay kada taon lalampas ng 1,000,000 o lalampas sa 1,000,000. Okay? Sabi nga rito, magkatuwang sina Pangulong Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr., Department of Human Settlement and Urban Development or DHSUD, Secretary Acuzar sa groundbreaking ng housing project sa Barangay Kaingin sa San Rafael, Bulacan. Ang proyekto ay bahagi ng pambansang pabahay para sa Filipino Housing or 4PH program ng DHSUD na layong makapagpatayo ng 1,000,000 housing units kada taon upang matugunan ang backlog ng pabahay sa bansa. 1,000,000. And then, punta naman tayo dito sa isang article. Sabi ni Philine Mikey Cervantes na pinost last April 19, 2023. So mahigit 1 taon na to guys. Ayon dito, construction of 1.2 million housing units now underway. 1.2 million units. Kailan naging presidente si BBM? 2022. 2022, 2023, 2024. So, practically 2 years. More than 2 years na siyang presidente. Tama ba? Or 2 years? Cancel. Ano sabi dito? Ayon naman kay Bombo Radio Philippines, PBBM ipinagmalaki ang 1.2 million housing units na naipatayo sa loob ng 10 buwan. Okay? Malinaw to na sinasabi rito. Ang nag-upload nito ay si Bombo Annalyn Sobrerano. PBBM ipinagmalaki ang 1.2 million housing units na ipinatayo di umano sa loob ng 10 buwan. Pero iba ang sinasabi ng mismong chairman ngayon. Okay, pakinggan natin to. Galing sa SMNI. Sa 2 taong panunungkulan, bigo ang Administrasyong Marcos, natuparin ang ipinangakong 1,000,000 pabahay kada taon para sa mga Pilipino. Ang pambansang pabahay para sa Filipino Housing o 4PH project ng pamahalaan ay naglalayong magtayo ng 1,000,000 housing units taon-taon o 6 na milyong pabahay hanggang 2028. Sa Persona briefing nitong Lunes, aminado si Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Rizalino Acuzar na mahihirapan silang makumpleto ang target na 6 na milyong housing units sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Sa ngayon, mayroong 40 projects ang DSUD na under construction sa iba't ibang lugar sa bansa, nakatumbas lamang ng 140,000 units. 140,000 units. 140,000 units, guys. Ngayon, kung babalikan natin itong sinabi rito, ipinagmamalaki ang 1.2 million housing units na naipatayo sa loob ng 10 buwan. Guys, napakalaking difference ng 1.2 million sa 140,000 lang. You can do your math. Sa loob po ng 2 taon na si BBM ay presidente, sasabihin sa atin ngayon ng secretary o chairman na si Acuzar
na 140,000 units pa lang. So, saan nila nakuha tong sinasabi ni BBM na meron ng 1.2 million housing units na naipatayo sa loob ng 10 buwan? Di ba napakalaking kasinungalingan ito? Di ba? On the contrary, guys, na-appreciate ko naman yung pagiging honest and transparent nitong secretary na to, no? Mm. Basahin natin tong article. Kumpiyansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Na kanyang matutugunan ng gobyerno ang target ng 1 million pabahay kada isang buwan ay kada isang taon. Ipinagmalaki ng Pangulo sa loob ng 10 buwan, nasa 1.2 million pabahay na ang kanilang nasimulang maipatayo. 1.2 million tapos sasabihin niya ako, sir, 140,000. So, alin ang totoo? Kaya kumpiyansa ang Pangulo na malagpasan nila ang target lalo na masigasig sa pagtatrabaho sa department. Si Secretary Acuzar pala, 'di ba? Hinamon ng Pangulo si Acuzar na nasa susunod nilang pag-iikot ay dalhin naman siya sa mga lugar kung saan may nakatayo ng pabahay at nasimula na ang pagpapatayo para ipakita ang numero na kanilang sinasabi at para patunayan sa publiko na talagang may naipatayo na silang meron naman 140,000, hindi 1.2 million. 'Di ba? O balikan natin si Secretary Acuzar. Nga eh. Kaya nga, yung pinangako namin na 1 million, ang nangyari 140,000 lang. Kasi nga, ganun katagal yung funding. Panay utang ni BBM. Come to think of it, guys, panay utang ni BBM, panay pamimigay nila ng ayuda, tapos maririnig natin to kay Secretary Acuzar na kulang ang funding. Bakit yung mga paayuda na yon ilagak nila rito sa pabahay na sinasabi? 'Di ba? Ano sabi ng nag-comment dito? Budol. Ano pa asahan sa isang bangag? Tingnan mo, utang ina talaga tong SMNI, puro paninira binabalita nyo, kaya mabuting tanga ka pala kung sino man tong user na to, pakinggan. Tingnan nyo. Mumurahin yung SMNI, mismo si Acuzar ang nagsasabi. Si Acuzar ang murahin mo. Sa pagsasabi niya ng totoo. 'Di ba? Ano yung kay Duterte pa yan? Ubus na daw ang budget, saan napunta? Ginawa mo tong private sector money. Ipinaliwanag ni Acuzar ang naging hamon sa pagtatayo ng mga housing units na ito. Dati po ang usapang 6 million. Ang unang problema yan, sinasabi ko kasi pondo. Lahat natin pondo, pera kailangan. Ngayon, anong kailangan namin gawin? Opo. So, manap kami ng mga formula. Kamukha natin interest subsidy, lahat. Nabuo na. Magbibigay na yung gobyerno interest subsidy, pumasok na yung pag-ibig, nagkasundo-sundo na kami. Okay, I want to understand na itong pinapakita nila ngayon ay galing sa project ni BBM at hindi galing sa project ng ibang presidente. Kasi may nagsasabi rito kay Duterte pa yan eh. Isang problema namin, yung magtatayo, yung construction. Binanggit din ng kalihim na mahirap para sa kanila na maghanap ng mga idle lands kung saan itatayo ang mga unit. Sinabi ni Acuzar na kulang sa idle lands ang mga urban area o lungsod. Diyos ko Lord. Idle lands, ang dami nilang mga hype. 'Di ba? Tingnan mo yung article ng April 2023. Lampas na ng 1 milyon. Ito pa, galing na to sa PNA, Construction of 1.2 housing units now underway, PBBM. This was confirmed by Marcos in a media interview in San Jose del Monte following his attendance at the various events in Bulacan Province on Wednesday. Ano sabi rito? Ito, galing to kay BBM, So kung makastart tayo,
What we are now, 10 months, nag 1.2 million na si Secretary Jerry. Tingnan natin basta't ipagpatuloy lang. Oh, nakapag-umpisa na raw ng 1.2 units. Construction of 1.2 million units. We'll see. I assure that we're going. Tapos maririnig mo kay Acuzar, 140,000. Diba? Baka nakakalimutan nyo, alter ego to ni BBM. So kung ano sinasabi niya, I don't know kung may basbas ni BBM itong mga sinasabi niya rito sa interview na to. Oh Lord. May ilang taon pa si BBM? 4 more years. Tama. 2024 plus, 4 more years. Okay? Sa tingin nyo, nasa kalagitnaan na tayo ng 2024 at 140,000 pa lang ang nagagawa. By 2028 kaya may 3 million na magagawang pabahay. Ako, I really doubt it. No? Just setting my expectation right now. O, itatama na natin yung expectation natin. Although hindi na tayo makikigulo pa doon sa mga deserving para sa pabahay na yan. Ito si BBM, mahilig siya magpa-hype eh. Sa totoo lang, mahilig siya magpa-hype. Marami na siyang mga statement na puro pa-hype lang. Kaya tuloy maraming tao nahahayupan sa mga statements niya. 'Di ba? Kasi maraming tao umaasa. Imagine mo, sinabi niya a year ago, 1.2 million na raw under construction. Tapos sasabihin ni Acuzar dito, 140,000. Sobrang layo. Sobrang laki ng difference. Parang minsan, mas maganda yata BBM, hindi mo na lang sabihin. Or might as well, hayaan mo na lang yung mga sekretary mo magsalita para hindi ikaw ang nalalagay sa alanganin dyan sa mga statement mo. Kasi marami ka ng mga statement na hindi nakapanipaniwala eh. We're losing trust and confidence sa mga sinasabi mo. Nagiging questionable na. Hindi na rin tuloy namin alam kung ano totoo at hindi sa mga statements mo. 'Di ba? Pero naniniwala kami na pamangkin ni FL Lisa itong si Joseph Bibi. I'm not sure kung si Mighty Magulang yung nakitaan ko noon, no? Pinakitaan niya yung genealogy yata ni Basta meron akong nakitang content creator na nag-create ng genealogy nito ni FL Lisa. And from that, dun ko nalaman na kamag-anak nga, may connection si FL Lisa sa mga kuhang ko. Okay? At doon ko rin naintindihan kung bakit malayo ang loob nito ni Sen Aimee at saka ni Madam Imelda kay FL Lisa. Diba? Anyway, so going back. Ano pa kaya sasabihin ni BBM na lagi nating tatanungin at aantayin na may isang party magsasabi ng totoo. Mahaba na yung listahan natin doon sa mga statement niya versus sa statement ng proper authorities. Kahit proper authority rin naman siya, yung mga proper authority na talagang mas alam yung mga detalye. Kasi nga naman, pag si BBM man nagsalita, talagang paniniwalaan siya agad ng mga tao. Diba? Pero dahil ganyan ngayon nangyayari, sino pa maniniwala sa kanya? Diba? Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, at i-comment nyo na rin yung thoughts nyo dito. Pinaka magandang tanong na iiwan ko sa inyo, kahit sino sa inyo, naniniwala ba kayo by 2028, makaka 3 million pang pabahay si BBM? You can do your math. Ngayon, 140,000.
So, ibig sabihin, 70,000, tingnan nga natin. So, parang lumalabas, kada taon, 70,000 na nagagawa nila. 70,000 times mo ng 6. In 6 years, 420,000 lang magagawa. Kung every year, 70,000 lang magagawa nila. 'Di ba? Kung ngayon nga lang, problemado na sila eh. Alam mo, sa tingin ko, kaya naging problematic yung ano yan. Kaliwat kanan ng red tape na ginagawa siguro ng mga tao sa baba niyan. Kaya ganyan yan. Kawawang Pilipinas.